Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ito nga breaking news, Guam nasa Pilipinas na at handa ng bawian ang Gilas Pilipinas. Samantalang ang Gilas ay handa na rin sa laban at nagsimula na ang kanilang practice. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Naging masakit nga na pagkatalo para sa Guam ang kanilang unang laban sa Gilas Pilipinas at ang sabi nga nila, hindi nga daw yun yung inaasahan nilang resulta sa magiging laban sa Gilas at lalo na sa may mismong baluarte pa nila sa Guam at sa harapan ng kanilang mga kababayan natalo sila sa Gilas Pilipinas. Kaya naman sa pangalawang laban nila sa Gilas ay excited nang bumawi ang Guam. At mangyayari na nga ang laban bukas December 1 sa ganap na 7:30 PM. Live nga yan sa RPTV, One Sport, One Sport Plus at gayon na rin sa One Sport YouTube channel, sa PBA Rush at sa Pilipinas Live. At meron din yan mga live sa Facebook. At kung hindi ako nagkakamali, nasa 4,500 ang seating capacity ng Blue Eagle Gymnasium. Kaya naman expected na natin na full support ang ating mga kababayan bukas sa magiging laban ng Gilas sa rematch kontra sa Guam. Samantalang spotted na sa Pilipinas itong Guam at handa na ngang bumawi para sa Gilas Pilipinas. Ang sabi pa nga nila sa kanilang story sa Instagram, back to business. So ibig sabihin ay talaga namang seseryosohin ng Guam ang kanilang ipinunta dito sa Pilipinas at handa silang bawian ang Gilas sa masakit nilang pagkatalo sa mismong baluarte sa Guam. Samantalang ang atin namang Gilas Pilipinas ay handa na rin sa magiging laban nila kontra nga sa Guam at napakahalagang laban ito para sa Gilas Pilipinas dahil kailangan nga nilang muling manalo upang mapanatili ang kanilang number 1 standing sa Group A. At dito nga makikita natin na busy na talaga ang Gilas Pilipinas sa paghahanda sa magiging laban nila bukas sa Guam at hindi nga nila minamaliit ang Guam at hindi rin nila ini-estimate ang lakas nito kahit na ba sabihin na nating tinambakan nila sa una nilang laban sa mismong baluarte ng Guam. Yung mindset pa rin ng Gilas Pilipinas ay nanatiling para sa kanila ay threat pa rin ng Guam, kaya naman pinaghahandaan talaga nila at sineseryoso ang posibleng bawi o posibleng gawing game plan ng Guam. Kaya naman handa ang Gilas Pilipinas sa magiging laban bukas at handa na rin silang depensahan ang ating baluarte dahil home court advantage at sa harap yan ng ating mga kababayan. At dito nga ay number 1 sa Group A ang Pilipinas, pumangalawa ang Australia, pangatlo ang New Zealand, pang-apat ang Guam. Kaya naman napaka-importanting mapanatili ng Pilipinas na number 1 pa rin sa Group A upang umusad tayo sa second round. Samantalang sa Group B naman, number 1 ang Japan, pangalawa ang South Korea, pangatlo ang China, bumagsak naman sa pang-apat ang Chinese Taipei. At dito naman sa Group C, number 1 ang Iran, pangalawa ang Jordan, pangatlo ang Syria, pang-apat ang Iraq. At dito nga sa pinakahuling grouping sa Group D, number 1 ang Saudi Arabia, pangalawa ang Lebanon, pangatlo ang Qatar, pang-apat naman ang India. Samantalang sa ibang balita naman, marami naman ang nagsasabi na bakit daw hindi na lang paglaruin sa SEA Games itong si Calvin Abueva at Terence Romeo sa lineup ni Coach Norman dahil kung atin ngang babalikan ay naudlot ang kanilang dapat paglalaro noon sa Asian Games dahil nga ang naging problema, hindi nakalista ang kanilang mga pangalan sa official lineup na ipinasa ng SBP sa China. Ngunit sa pagkakataong ito ay 100% eligible silang dalawa sa SEA Games sa Thailand. Kaya naman dapat daw ay muling paglaruin itong si The Bro at si The Beast upang maipamalas ang kanilang galing sa Thailand.